Landlady, hello po. Ano ba nangyayari sa'yo ha? Anong balita? Medyo okay naman po ako. Napadaan po kayo. Napadaan ako? Isang buwan kalahati ka ng delay na renta, no? At di ka agad nagsasabi kung anong problema. May pera po ako dito konti. Pasok muna po kayo. Anong sasabihin mo sa aking rason ba ngayon, ha? Sige, sabihin mo nga. Pakinggan ko kung anong dahilan hindi ka nakakabayad agad ng renta. Landlady, pwede po bang bigyan niyo pa ako ng 2 araw na palugit? Kulang pa po kasi yung pambayad ko eh. Di po ako makatrabaho maayos kaya kulang po yung sinahod ko nung nakaraang buwan. Ay, ang daming dahilan. Dapat nagsasabi kayo agad para hindi ako nag-expect. Pakibilisan lang yung bayad kasi maniningil pa ako sa kabilang bahay. Iistorbo ko. Habang kukuha ng perang pambayad ang babae, nagpa siya ang landlady na magmatsyag-matsyag sa paligid kung talaga nagsasabi ng totoo yung kanyang renter. Mukha naman nagsasabi siya ng totoo. Tingnan ko nga yung kusina, saglit. Tiningnan din niya yung laman na refrigerator ng kanyang renter. Nakita niya walang kalaman-laman. Ang mga lutuan, puro kawaling walang laman at kaldero. Nagpunta ang renter sa kwarto para kunin ang natitirang perang nakatago. Di pa sapat itong pambayad pero huhulugan na lang niya kasi nakakahiyang hindi siya makabayad ng renta. Ang 2 araw na palugit ay hindi pinayagan ng landlady. Landlady, may natitira pa po akong pera dito. Ihuhulog ko muna po. Yung kulang po, ihahabol ko na lang po. Pasensya na po kayo, talagang gipit lang po kami ngayon. Sana nagsasabi ka agad para hindi ako napapagod ng kababalik-balik dito. Ayoko na naniningil. Marami din akong inaasikaso. Pwede ba sa susunod magsabi ka agad? Hindi naman ako manghuhula. Ay, pasensya na po kayo. Hindi po talaga namin sinasadyang di makabayad ng renta. Yung aksidente po kasi itong kamay ko, hindi po ako makatrabaho. Kaya, yung natirang sahod ko po, ginastos pa po namin sa libing ng lolo ko. Tapos, yung nanay ko nagkasakit din po. Pasensya na po kayo talaga. Hindi ko po sinasadyang maliit po ng renta. Ay, ang dami mong paliwanag. Pwede ba kuhanan mo muna ako ng isang basong tubig? Naha-high blood ako sa'yo. Kumuha ng papel ang landlady at nagsulat ito ng sulat para sa babae. Ano kayang sinusulat itong landlady? Mukha naman siyang mabait pero mukhang antipatika. Malalaman natin mamaya kung ano talaga yung sinusulat niya. Masama ba siya o mabait? Naglagay rin siya ng pera para sa babae. Habang nasa kusina ang babae, hindi na nagpaalam ang landlady. Basta na lamang siyang umalis ng walang paalam. Nagtataka ang babae kung bakit ginawa ng landlady yon at nakita niya yung pera sa mesa, nagulat siya. Miss Jua, walang problema sa buhay na hindi malalampasan. Basta magtrabaho ng maayos at maging malusog. Mag-okay din ang buhay. Tumira ka muna dito sa bahay ko ng libre ngayong buwan. Hindi na kita sisingilin ngayong buwan. Bayaran mo ako pag may pera ka na. Nag-iwan ako dito ng pera, bigay ko to sa'yo para ipagamot mo yung kamay mo at mabilis kang makatrabaho. May pusong mamon pala ang landlady, pagpalain ka ng Diyos sa iyong kabutihan.